Mga lalaki sa buhay ni Janine Gutierrez na nakarelasyon at nalink sa kanya sa showbiz. Elmo Magalona. 25 years old si Janine habang si Elmo naman ay 20 years old nang sila ay magkakilala sa seryeng kanilang ginagawa noon sa GMA7. Pero hindi naging hadlang ang age gap nilang dalawa dahil hindi concern ni Elmo ang edad. Iyon nga lang ay mas naging seloso si Elmo kaysa si Janine dahil alam niyang attractive ang aktres. Pero itinago muna nila ang kanilang relasyon pansamantala kahit marami na ang nagtatanong tungkol sa estado nito noong 2014. Ang seryeng Villa Quintana ang proyektong naging tulay nila para mas magkakilala sila ng mabuti. Ang pagkakaroon din niya ng disiplina sa sarili, ang isang katangian na nagpahulog ng loob ni Janine sa aktor. Pareho rin silang magkasundo sa ibang mga bagay, kaya rin naman nasabi nila na good influence sila sa isa't isa. Inamin nila pareho na naging very painful ang kanilang breakup. Tumagal din kasi ng mahigit 2 taon ang kanilang relasyon. Parte ng dahilan kung bakit sila naghiwalay ay dahil abala sila sa kanilang trabaho. Late 2015 kasi nang magdesisyon si Elmo na lumipat sa ABS-CBN, habang naiwan sa GMA si Janine. Pero kahit ganoon ang nangyari sa kanila, suportado pa rin nila ang isa't isa. Paulo Avellino. Naging usap-usapan noong paglipat ni Janine sa ABS-CBN ang magandang samahan nila ni Paulo Avellino, lalo na noong ginagawa nila ang seryeng Marry Me, Marry You. Ito rin ang unang proyekto ni Janine bilang kapamilya. Pero bago pa ito ay gumawa na sila ng pelikula na nakasama sa 2020 Metro Manila Summer Film Festival. Sa press ko ng nasabing proyekto, inamin ni Paulo na nagkaroon din ng pagkakataon na nakadate niya si Janine. 2017 nang ito ay mangyari at ang pelikulang ngayon kaya noong 2019 ang naging reunion project nilang dalawa. Pareho sila ng management company, kaya naman masasabing naging close na sila noon pa man. Pero nakita lang ang lahat ng ito sa seryeng kanilang ginawa. Ngunit walang narinig na pag-amin sa pagitan nilang dalawa tungkol sa namumuong relasyon sa kanila. Nabalita na lamang na naghiwalay na sila kahit walang kumpirmasyon galing sa dalawa. Mark Heras. Karibal man ni Alger ang naging papel ni Mark Heras sa seryeng Dangwa sa GMA7 kasama si Janine Gutierrez. Hindi naman nagkaroon ng pangit na karanasan ang bawat isa sa pagtatrabaho. Pero pag-amin ni Janine ay mas naging komportable siya sa mga eksena nilang dalawa ni Mark dahil madalas na silang nagkikita noon pa man. Ani ng aktres, matagal na silang magkakilalang dalawa at bata pa lang siya ay nakikita na niya ang aktor sa compound ng GMA7. Gumanap si Mark sa serye bilang si Baste, ang flower delivery boy na best friend din ni Rosa sa Dangwa, na sa bandang huli ay nahulog din ang loob sa kaibigan. Enchong D. Ang pre-Valentine's movie na Elise noong 2019, ang ikalawang proyektong pinagsamahan ni Janine at Enchong. Una na silang nagkatrabaho noong 2016 sa proyektong Lila, kaya naman wala nang ilangan sa pagitan nila. Kaya rin naman hindi na nila alintana ang pagkakaroon ng kissing scene sa kwento nito. Nasabi naman ni Enchong na iyon ang pinaka-challenging role na kanyang ginampanan sa dami ng pelikulang kanyang nagawa. Pure excitement naman ang naramdaman nila sa tuwing magtatrabaho sila. Dahil galing silang dalawa sa magkaibang networks, naroon ang pag-look forward nila sa taong hindi nila madalas makita. Nakita rin nila ang work ethics ng bawat isa. Zanjo Marudo. Unang beses na magkatrabaho sina Zanjo at Janine sa seryeng Dirty Linen at hindi inakala ng mga manonood na magiging maganda ang chemistry nila on-screen. Maging silang dalawa ay nagulat dahil ang mga bashers nila ay naging supporters ng kanilang mga karakter sa serye. Marami ang nagsabing maganda ang pagganap nila sa kanilang mga papel, lalo na noong ipakita nila na mahal nila ang isa't isa, kahit pa may paghihiganti itong kasama. Pinalakpakan ang bawat eksena nila sa serye, at umaasa ang mga manonood na masundan pa ng ibang proyekto ang Dirty Linen na sila rin ang magkasama. JC Santos. Bago naman sila nagkasama sa seryeng Dirty Linen,
Nauna na rito ang paggawa nila ng isang pelikula noong 2019 na ang titulo ay Babae at Baril. At ang ikalawa naman ay kinuna nila sa pamamagitan ng isang bubble setup dahil pandemic ito noong kanilang ishoot. Ang online movie na Dito at Doon ay napanood lamang via streaming platforms noong March 2021. Pero ito naman ang una nilang pelikula na gumanap sila bilang romantic leads at dito rin nila nakita na maganda pala ang chemistry nila on screen. Kahit sila mismong dalawa ay nagulat sa kanilang na-discover habang sila'y magkatrabaho. Lumalabas din na marami sa mga nakapanood ng pelikula ang humiling na magkaroon ito ng part 2 dahil daw sa open-ended nitong istorya. Raver Cruz. Nagkasama sina Janine at Raver sa pelikulang Buy Now Die Later noong 2015. Pero 2017 lang nang magdesisyon sila na mag-hangout. Nakitang present si Raver sa grand opening ng restaurant ni Lotlot de Leon sa Parañaque at kumalat online ang litrato nilang dalawa sa event. Paglalarawan ni Raver sa aktres, napakaganda at napakabait po ni Janine. At sinabing girlfriend material din daw ito. June 2017 lang nang aminin ni Raver ang panliligaw niya kay Janine at nakita itong kasama sa event ng pamilya ni Christopher de Leon. Magkasama rin silang lumipad patungong Los Angeles, California noong December 2018. Todo suporta si Raver sa girlfriend dahil September 24, 2019 nang siya ay magtungo naman sa Paris para makasama si Janine na nag-attend naman ng Paris Fashion Week. Kaya naman ikinagulat ng mga netizens ang balitang hiwalayan nilang dalawa noong 2021. Tumagal ang kanilang relasyon ng mahigit 4 na taon at sinasabing kakulangan ng oras ang naging sanhi nito. Pareho nilang itinanggi at sinabing walang third party sa kanilang breakup. Naging maingay ang tungkol dito dahil ang mga fans ni Raver ay napansin na nawala sa kanyang social media ang mga litrato nilang dalawa ng aktres. Iniwan lamang niya ang ilang litrato kasama na rito ang pagbati niya kay Janine sa pagkapanalo nito ng Gawad Urian Best Actress noong 2020. Lumalabas naman sa mga balita na si Janine ang nag-initiate ng breakup. Jericho Rosales. Kamakailan lang ay buong tapang na inamin ni Jericho na silang dalawa ni Janine ay nasa dating stage ngayon. May ilang beses na rin kasing nababalita ang pagkakamabutihan nilang dalawa. Kumalat na rin ang litrato nila online kung saan nakita silang magkasama sa tila date nilang dalawa. Ang isa dito ay nangyari pa nga sa isang museum. Minabuti naman ni Echo na aminin na sa publiko ang estado nila ngayon ni Janine dahil halatang iba na ang kilos nilang dalawa kapag magkasama. Marami ang pumuri sa aktor sa pag-amin niya at sinabing hindi niya itinatago ang pagkakaroon niya ng gusto sa aktres na may 10 years ang bata sa kanya. Sa ginawang pagsasapubliko ng nararamdaman ni Echo para kay Janine, marami tuloy ang kinilig lalo na noong makita ang aktor na present sa birthday celebration ng Asia's Queen of Songs na si Pilita Corrales na siyang lola ni Janine. Para naman sa kanya, masaya siya na makasama si Echo sa seryeng Lavender Fields at nagkaroon siya ng pagkakataon na makilala si Echo bilang ordinaryong tao at hindi lang aktor. Boto rin naman ang kanyang ina na si Lotlot de Leon na nagsabing single naman si Echo kaya walang problema kung umibig siya kay Janine. Mga ka-showbiz peeps, anong masasabi nyo sa ating listahan ngayon? Don't forget to comment below.